990 AM. Kasapi ng KBP. Naglilingkod, nagbabalita, may paninindigan. Radyo Inquirer, 990 AM. With branches all over the Philippines, Hotel Sogo is the hotel chain of choice for travelers and balikbayans. Affordable, safe, and complete with amenities, unlike other provincial hotels. Now you have somewhere comfortable to stay anywhere in Metro Manila or even when you visit your favorite province. Para sa may init na balita, Victory in Governance and Technology through Information Network. VGATIN. Para sa mga napapanahong usapan, Victory in Governance and Technology through Information Network. VGATIN. Makinig at makisalo sa programang Siksik sa Impormasyon at Bigatin sa Kaalaman. Kasama ang inyong mga kabarkada na sina Den Macaranas, Arnie Barcelo, Angel Bonifacio at Ellison Barcelo. VGATIN Radio. Sa Bigatin, bigatin ka talaga! From the radio, the genius of kindness that I found. You're like the money that is now irrelevant. You cannot keep me from the road around. There is no past. Don't wanna wake you, don't wanna stay. So I say thank you. It's the weekend. Daddy, our song is always silent. 10 minutes after 10, welcome po sa Bigatin sa Radyo Inquirer, 990 AM. Kompleto kami ngayon. Yes! Ako po si Dan Macaranas. Ellison Barcelo po. At syempre, meron kaming kasama na talaga namang kasama nung pa dito sa ating Bigatin Show. Nagbabalik mula sa kung saan. Paulo G. Santos. Ay, naku, mula sa kontrobersya, ikaw naman eh. May pinaghuhugutan to eh. Ano yun? Dabo ko. Alam mo naman si paring Ellison Barcelo, hindi natin matatanggihan yan. Pagka siya nag-imbita, di ba? Oo, siyempre. Ganun ako kalakas sa'yo. Alam mo naman na ganun ka rin naman kalakas. Doon lang sa mga hindi nakakaalam, nung kinu-conceptualize yung programa kasi, kasama si Paulo riyan. Ay, ganun ba? Kasi kung di dahil kay Paulo, wala ring Bigatin. Kung wala si Paulo G. Santos, naku, alam mo, malamang yung Bigatin hindi nagbukas. Alam mo, boss din, istorya pa lang ni Ellison Barcelo, doon sa kanyang aming pagkakape. Matindi yung pangarap niya. Akalain mo, sinabi niya, tatalunin ko sa Facebook, naniniwala ka? Yun. Darating tayo dyan. Kaya yung testimonial ko, nakahanda na yan. Kala ko nga, lasing lang dati. Hindi naman. Pero nakita mo naman, ilan ang website. Ay, ganun katindi. Nakita mo naman yung bentahan ng mga produkto. Nakikipagsabayan dun sa iba. At kapag ikaw nagtanong sa mga estudyante, alam nyo ba yung Bigatin? Alam ko yun eh. Trade website yun. Diba? Gusto nyo maging contributor? Napakadali. Yan ang pag-uusapan natin. Pag-uusapan natin ho ngayon, tama-tama, dahil nabuksan na rin ho nung isa ho sa mga kasabwat dito sa kasabwat no? Kasabwat. Kasi kasama ho sa mga mag-ingat ka sa sinasabi mo. Utak. Controversial talaga. Pagtatayo, pagbubukas ho ng yung pagpasok actually ng marketing na to marketing tools online. Kasama ho namin yan si Paulo G. Santos. Ito ngayon yung pag-uusapan natin. Yung conventional. Nakikita natin na pag bumibili ka, kailangan pumunta ka pa ron. Totoo yun. Mamimili ka. Or yung namimili ka na tinitignan mo na lang online, then later on, ang dami mong options. Pwedeng COD, pwedeng pati payment scheme, iba-iba na. Diba? Marami. Yan. Saka yung paano ka magtitiwala doon sa payment scheme. Isa yan. Dahil merong kasing mga nauna dati na sige, tanggap ng mga pera. Nung marami na silang pera, biglang nawala ang website. Yun ang mga mahirap. Hindi lang yun din. At pag-usapan din natin yung conventional ng, kasi dati rin naman reporter si
Paulo, di ba? Reporter ka ba? Sa kabilang istasyon, di ba? Excuse me po! Hindi namin kayo itatanan. Yun. Sa dati. Pag-usapan natin kung paano ba ngayon yung kalakaran, di ba? Kung sa pagre-report, compared natin dati, ngayon, di ba? Saka yung ano yung parameters ng mga ano yung dapat mong i-report sa media, di ba? Kasi meron pong tinatawag na new media. Yan po yung mga social networking site. Kung tutuusin, yan po ang kalaban ngayon nung mga conventional din. Oo. Pero ang labanan ngayon halos pumapantay sa sa bilisan Hindi, mas mabilis talaga. Talaga yung netizen mas mabibilis kasi hindi naman mamaya anuhin na natin yan. Hihimayin natin. Ngayon ko lang nalaman yung topic, yung pala di nakapag-ano sana. Hindi, alam mo, handa naman tayo sa magiging usapin. Ganyan lang tayo sa bigatin, hindi tayo pinag-usapan yung topic, di ba? Ganyan kayo kabigat dito. Pagdating dito, kasi sukat na natin yung pag-iisip ng bawat isa Mas masarap sana to kung may kape man lang di ba? Aba, may magpapakape sa atin. Alam mo, may nagte-text Bihirang-bihira akong makatikim ng kapeng malamig, yung may yelo. Ay, ganun ba? May malapit actually dyan. Pwede tayo mag-utos ngayon. 10:14 po ang ating oras. Dito pa sa Radyo Inquirer 990. Okay, meron tayong phone patch na may interview po. Phone patch. Ang aga-aga niya na. Mukhang bigatin din yan. Bigatin, mula sa Baguio. Si Mr. Angelo Songco po ang co-owner ng Sugarleaf Makati. Magandang umaga po. Magandang umaga po sa mga nandyan sa Bigatin Studio, sa DZ Inquirer at saka sa mga nakikinig po sa Bigatin. Magandang umaga. Yes. Maraming salamat ulit sa kumusta Baguio? Kamusta Baguio, sir? Malamig-lamig. At saka ang surprising po is napakabilis na po ng biyahe papuntang Baguio. Yes. Dahil meron na yatang binuksan na highway. Parang talagang binilang ng kapatid ko, 4 hours nandito na kami sa country club. Ayan. Ayun. Ano pa po ang bago natin ngayon sa Sugarleaf? Tama-tama. Siguro parang wala pa yata isang buwan or lampas na konti ng isang buwan mula nung una akong nagbisita dyan sa Siyempre, pina-follow up din natin po yan. Oo nga po, maraming salamat. No? Pero yun nga, yung tumawag si Ellison sa akin kahapon, sabi ko nga talagang napakadami natin bago parati sa Sugarleaf. So yung isang hindi ko nabanggit nung una akong nag-guest is na-roll out na po natin yung ating yung ating healthy food preparation workshop series. Ang pangalan po niya ay The Green Guide to Eating Right. So kasi nakilala po kasi yung Sugarleaf na nag-hold kami ng mga seminars, workshops about healthy living. So ginawa po namin yon 4 na series in 3 different in 3 years. So ngayon, meron kaming inimbitahan. Ang pangalan po nila ay si Jerty at Jacqueline Abergas, galing sa Jerty's Kitchen. Sila po ay nagluluto at nagprepare ng vegan at saka ng gluten-free na mga pagkain. Kasi syempre may mga tao na medyo sensitive sa gluten. Yung iba naman hindi kumakain ng mga animal products. So doon namin naisip na gumawa tayo ng workshop series tungkol sa ganong klaseng diet. So ang pinakaunang class po namin ay this coming October 18 na po, 2 Saturdays from now. And then so yun yung pinaka-introduction. Ang title po is eating a plant-based diet on a budget. Kasi di ba ang dami tao, sabi ko nga dati na akala yung pagkakain ng healthy kala mahal, mahirap gawin, komplikado, or hindi masarap. So yun yung susubukan talaga namin na ipakita sa tao na hindi not necessarily mahal or mahirap pag kumain ng healthy. Usapan ng mahal. Talaga fruits and vegetables. Usapan ng mahal, magkano ba yung ginagastos ng isang tao na pwedeng kumain diyan sa Sugarleaf? Depende po yun. Yung mabubusog ka na. May suki tayong mga for me talaga kung isipin mo, mas mababa pa nga maaari yung gastusin natin pag kumain tayo ng yung tinatawag na vegan or walang karne. Kasi tinatanggal natin yung mga sangkap na isda, manok or baboy or baka. So, di ba usually yun yung nag-i-eat up doon sa budget natin. Pero pagkakain talaga tayo ng fruits and vegetables lang or vegetarian tayo, medyo ingat-ingat lang ng konti na lahat ng nutrition na kailangan ng katawan natin napapasok pa rin natin sa katawan kahit na wala tayong kinakain na mga karne or kahit gatas or itlog. So, yun yung dapat papakita namin sa workshop na kailangan balance pa rin yung pagkain natin. So, dapat kumakain po tayo ng mga, let's say, beans, yung tofu, or yung mga ibang mga pagkain na masusustansya, pero hindi galing sa mga hayop. So, yun. So, October 18 po yun. It's 1,500 per person.
pero until Friday of next week, meron tayong tinatawag na early bird rate. So, 1,300 na lang po per person. Talagang marami po tayo yung 1,500. Yes, yung 1,500, sir. Bali for one day lang yon. That's one workshop. That's 3 hours and then 5 recipes. 2:30 to 5:30 sa Sugar Leaf Makati. So, ang suggestion ko, dahil 2:30 yun, medyo very mag-light lunch lang po tayo or maybe late breakfast kasi talagang mabubusog kayo dun sa workshop. Kasi lahat nung i-demonstrate nung mag-workshop, talagang mabubusog kayo doon sa mga i-demonstrate. More or less, gano'ng karami yung... Marami kayong... Yes, sir. Yes, 5 recipes. So, lahat po ng workshops namin, so may October 18, November 22, and then next year naman, meron tayong January 10 at saka February 7. Lahat ng workshops, minimum of 5 recipes. Tapos talagang dapat balance eh. So meron tayong either appetizer, soup, or sabaw, or salad. And then meron tayong mga main course na tinatawag, mga ulam talaga. And then a dessert and a drink. Para talagang pwede mong i-build up yung knowledge mo tungkol sa healthy living, di ba? So, parang pwede ka mag-attend ng isa lang, kunyari, itong October, or attend mo yung November, or kahit natin yung 2, 3. Pero kung masubukan yung ma-attendan yung 4, meron po kayong 50% discount dun sa pang-4 na session. Kasi lahat naman ng mga ituturo is very complimentary. Ayun. Mga ilan po ba yung slot na allotted for sa mga pupunta? Gano'ng karami po ba yung mga pupunta? Well, marami pa namang seats available, but we're trying to limit it siguro maximum of 25. Oo, para hindi po masyadong crowded, no? Diba? That's right, oo. And then, anong tawag dito, very interactive. So, kung gusto talagang magsubok na magluto-luto yung participant, talagang pwede naman. At kompleto po, meron silang handout, tapos yung recipes, and then all of the materials, matitikman nila lahat ng mga dishes. Ayun. And then again nga, yung nakilala ko itong si Cherty Abergas at saka si Jacqueline, talaga nakita ko na napaka-dedicated nila sa ginagawa nila kasi sila mismo, hindi talaga kumakain ng karne, and then yung isa gluten-sensitive or gluten-intolerant. Kaya talagang from first-hand experience yung tinuturo nila, yung mga health benefits of becoming a vegetarian or gluten-free diet. Saan sila pwede mag-register or para makakuha ng tickets? Para maka-avail para maka-avail yung tao ng early bird by Friday sana, either mag-deposit po sila dun sa Union Bank account namin. I don't have the number right now, pero pwede po kayong tumawag sa 812-7323 para mag-inquire kung ano yung bank account namin, or pumunta na lang po kayo sa Sugar Leaf Makati. Nasa Medicard Lifestyle Center po yan, sa corner ng Paseo at Buendia. Madali naman po siya makita yun, nandoon po siya sa Medicard Lifestyle Center. Facebook page, sir, meron ba? Pero kung lumapag na po ng Friday, medyo babalik lang siya sa 1.5. Facebook page meron po? Facebook page is, baka malito yung tao, yung Facebook page namin is Sugar Leaf Foods That Nourish. So, dire-diretso lang po yun, Sugar Leaf Foods That Nourish. Kasi medyo may 2 yata or 3 accounts na kaparehas ng amin. Makikita niyo naman kung ano yung ginawa ko kasi nakasulat doon na bago yung account namin at yun. Ganun ba? Kasi meron Sige. pa yung Bali, ang discount is 1,500. The early bird is 1,300. 1,500 pero by Friday, before Friday, pwedeng 1,300. I'll give na rin my mobile number para sa mga kabigati na nakikinig. You can also inquire through me. My mobile number, pangalan ko po Angelo, is 0917 8039 055. Tapos I will text you the details, even yung mga recipes, kasi baka yung iba gusto yung malaman kung ano yung mga recipes na tuturuan, kasi iba mga ganun gusto nilang nalalaman kung ano ituturo, para pwede ko din ma-text sa kanila, or tumingin nga kayo dun sa Facebook namin. Ayun. Aside from that, kung pwede mag-promote lang din ng konti, yun nga, parating merong bago nangyayari dito sa Sugar Leaf, kasi di ba meron tayong restaurant, so if you come back, siguro by next month, ang dami ng mga bagong dishes kasi we're introducing a lot of new healthy items, a lot of which is mga very affordable kasi gusto namin talaga introduce na ng healthy living is not necessarily mamahalin. At saka yung menu namin is hindi completely vegetarian. Meron po kaming isda, karne, baka, at saka mga manok na healthy, syempre, food preparation. And dun sa mini-mart naman namin, dun sa parang tindahan, madami talaga, linggo-linggo, maraming mga bagong pumapasok na nakiki-consign sa amin ng mga produkto na either gawa nila or ini-import nila galing sa abroad or ginagawa nila dito.
na talagang tinutulungan namin yung mga kabigati natin, mga healthy entrepreneurs. Okay. Para meron silang tindahan or meron silang lugar na pwede nilang i-promote or i-showcase yung mga produkto nila na healthy, pero wala pa silang mga tindahan. So, yun din yung aming advocacy na makatulong sa ating mga kababayan na talagang nag-negosyo pa ng healthy na pagkain. Sige po. Yun. Okay. Sige, maraming salamat, Sir Maraming salamat. Kita tayo sa Saturday, baka pasyalan ka namin doon sa Sugarleaf Makati. Sige po, yeah, you text me para nandoon po ako na I'll look forward to that. Okay, thank you. Sige, maraming salamat. Maraming salamat po. Okay. Maraming salamat po si Angelo. Oh, yan ha. Songko ng, Dapat medyo kasi papasko na naman. Dapat yun, bumubelta na tayo at maging healthy na yung lifestyle natin. Yan pala sikreto ni Ellison Barcelo. Kaya napapansin ko, boss din itong katawan ni Ellison Barcelo, talagang yung 4 na pandesal dyan sa tiyan mo patitigas talaga. Lalabas na yan. Na yan. Health conscious. Oo, dapat lang na, alam mo naman, syempre, pagka nagkakaedad na katulad nyo, dapat nag-iisip tayo kung paano tayo magiging healthy. Dapat pala mapasyal si General Purisima dyan sa Sugarleaf. Napupuna ng isang senador, medyo malaki. Lumalaki daw Oo. Kailangan pumasyal siya doon para makita niya yung mga recipe. Doon ba sa pwesto mismo makikita mo kung paano niluluto, kung ano hindi naman paano niluluto. Kung yung mga Ricardo at least alam, organic naman talaga. Doon mo na rin bibilhin Alam mo, gusto mong kumain sa kanila. Ito, kukuha ka. Tapos, parang shabu-shabu din. Hindi, pero ito iba. Ma-organic talaga ito. Organic talaga. Kasi meron kasing mga, like dito sa Makati, hindi ko nasasabihin kung saan, may mga organic, may market, di ba? Kaya lang, hindi natin alam kung baka ma-organican lang yon. Kasi yung malalasahan mo ba kung organic? Hindi pa kasi ako nakakain ng may nagsicertify niyan. Oo. Kasi pareho lang ang pagano yung paano mo kinukulture. Pareho naman ang lasa yun Oo. Kaya lang itong sa Sugarleaf, may parang NMIC may nagtatatak ito organic. Kasi halimbawa hindi mo nga raw ginamitan ng pesticides yung tanim mo. Wala sa lasa yun. Nakatanim naman sa tabi ng ospital. Yun. Parang alam ko yan Sa Pampanga kasi may kinukuhanan na kangkong. Pagka malinamnam yung kangkong, galing sa sementeryo. Ganon. Ganon ba? Diyan sa floodway, tataba ng kangkong. Ilalim ng bahay, di ba? Ganon organic yun. May maagang bumabati sa'yo, Ellison Barcelo. Pinag-uusapan natin yung traditional na noong mga panahon nung una na reporting. Si paring Rex Kayanon, boss din. Paparamdam yung target on air niya. Kung na-monitor nyo yung paghaharap ni Dan Fernandez, si Vice Gov. Siya kasi si Bulacan, Romel Ramos. Nagsumbong sa akin nung nakaraan pinuntahan daw dun sa may Eurobake. Masyadong maangas daw yung bodyguard ni Vice, si Datsun Fulgar. Ano yung aso ba yun? Sabi ko pangalan lang Pulgoso Fulgar. Hindi, sabi niya ganyan, bodyguard. Binunutan pa daw ng baril. Binunutan ng baril, nag-uusap lang yung dalawa. Hindi si Dan ang bumunot. Hindi, yung bodyguard niya. Ang problema naman dito kay Scorpion King, bida siya Scorpion Knights ito Napanood mo ba yan nung araw? Sino si? Si Daniel Fernando. Daniel Fernando. Huwag mo sabihin hindi mo nabutan Daniel Fernando ba yung pinag-usapan? Daniel Fernando. Siyang vice governor ng Bulacan ngayon. Mukhang di mo... Nakakala ko si Dan na Hindi pa nagpapakilala. Si Daniel Fernandez. Kilala ko. Daniel Fernandez pa. Fernando. Sino ba yung kausap? Daniel Fernando? Daniel Fernando, hindi Daniel Fernando. Fernando. Yung bida sa Scorpion King. Scorpion Knights. Scorpion Knights. Yung maganda katawan. Ang problema, hindi naman niya inawat yung bodyguard niya. Naglabas-labas pa ng baril dun sa Eurobake. Marami rin tumimbre rin. Alam mo, kahit pa paano, Bulacan, taga dun ako Lahat naman yan dapat maayos lang. Hindi tama, Vice. Kung tatakbo kang gobernador, hindi dapat ganyan yung mga... Saka hindi pulis yung tao niya civilian ba't nagdadala ng baril? Doon sa usapin ng doon sa usapin nila kung anong pinag-awayan nila, babagsak pa rin doon sa kung sino yung unang nagpakita ng marahas, di ba? Hindi ganoon. Eto na. Buti na lang merong mga kasamaan sa media. Pero mabilis kumalat yung balita na yan. Ano gamit nila? Cellphone. Facebook. Tama. Social media. Kasi ginawa na ng balita yon, the following day pa lumabas. Nakita ba yung pagbunot ng baril? May picture. Nakaganon Tapos sinawat nga nung isang pulis Sabi ko, saan nangyari yan? Doon ka sabi giginto sa Eurobake nga.
Sabi ko, hindi maganda yan, ha? Hindi O yun nga pala, paano yung pagkagano? Paano may re-report yun? Kaya nga, ang naunang lumabas yung istorya sa social media. Okay. Yun yung pagkakaiba. Tama naman yung segue, ha? Saktong-sakto. Dahil ang pinag-uusapan nun namin dito, yung kaibahan ng new media dun sa conventional media. Lumabas ito una, ang nag-upload din, mga journalist din. Kasi may mga Facebook account sila. Nakarating ngayon sa NPC, National Press Club. Mabilis. Kung sinulat mo sa diary yun, the following day pa yun. Pero ang tanong ko is, palagay mo, nakita mo na, di ba? Yung ba sa pagpo-post mo, personal mo lang bang pagpo-post yun? Depende yan. Kung yan ay pinick up ng isang news site, magiging balita na siya. Oo. Pero yung mag-a-upload niyan, i-verify pa niya kung totoo yun. Binabanggit mo kanina. Mahirap yun eh. Kasi yung napanood natin sa video, yung si Kyo, di ba, nagtalo sila ron sa guardhouse. Tapos lumabas, mamaya, binaril na, di ba? Tapos bagsak. Ang tagal doon. Walang tumulong. Yung iba nga sinasabi, parang fake lang daw walang tumulong. Walang tumulong. Kinuwalong nung kapwa guardian yung baril eh, di ba? Parang casual nga eh. Pero hindi kagad na balita. Hindi, kasi nga i-verify mo kung totoo. Totoo, diba? Pero kung titignan mo siya, kahit ikaw makukumbinsi na totoo na yun. Ayun ang pagkakaiba. Bine-verify po nung mga talagang... Kasi nga yun ang karir eh. Yun ang trabaho nung natin eh. Hindi natin ibabalita kung hindi totoo eh. Pero doon sa mother station nitong si Romel Ramos, mukhang hindi binalita yun. Ewan ko lang. Yun yung hindi ko na-monitor. Iba ka naman kasi may inside story din. Ayun nga, isa pa yun. At pero kahit na may inside story, kung ano may pinagawayan nila, the fact na may nanutok, naglabas ng baril, balita yon. At merong kaso, sabi nga. Isa pang example, yung napanood nyo, kumakalat ngayon sa Facebook, si Floyd Mayweather, hindi kilala nung isang babae. Babae. Na sa London. Sa London, pinagtalunan niya. Pinanood kong ganyan. Tama yung sinasabi ng ilang netizen. Sa tingin namin, stage ito. Sabing ganyan. Scripted, ibig sabihin. Pero kung titignan ninyo, ang nalagay sa Bud Light, si Mayweather. Kasi talagang ang yabang ng dating niya ron. Pero sabi nga nung iba, ano yan diba? Publicity, good or bad, still, publicity pa rin yan. Parang ganun yan nangyari. Parang lumalabas ngayon, scripted. Yun ang iniingatan natin. Kaya ko ba, Paolo, sa experiences mo, di ba? Medyo napaso ka na ba sa balita? Sa pag-ibig madalas. Sa pag-ibig madalas, tama. Pareho lang. Pero pag-usapan natin mamaya yung pag-ibig. Sige. Pero sa balita, hindi ba rin mapaso sa pag-ibig kuminsan kasi yung credibility. Meron bang na experiences mo sa pagre-report? Magsabi ka, totoo. Paano? Wala sinungaling dito. Totoo naman yun eh. Yung experience, kwento ko lang naman. Lahat naman ng magkakataon, alam mo ba, kapag pinasok mo yung industriya ng pamamahayan. Na may natutunan ka na. Minsan makukuryente ka. Dapat i-verify pala natin, akala mo sure na, di ba? Totoo yun. Kami ni Paolo, dami naming kasong hinawakan nung nasa kabila pa kami. Di ba? Yung iba kala mo aping-api paglapit di galit na galit ka na. Yun nga, iingatan mo kasi baka magamit ka. Pangalawa, sumusunod na eksena, taga-singil na pala kami ng utang. At ang pinakamasaklap dyan, kamo, kapag yung inireklamo pala, siya ang totoong biktima. May gano'n, ha? Alam mo ba dati may hinawakan natatandaan ko lang, may hinawakan kaming kaso ni Boss Den. Nagtitinda ng taho. Taho Factory. Kwento mo. Nagkataon, yung nirereklamong kapitbahay, medyo mataas pala ang bahay nung may-ari ng taho. Pagka nagluluto siya, may kapiran naman kahit papaano Naaamoy niya yung pagluluto ng taho. Siguro naaasiwa na yung matanda, inireklamo. Asuma total doon sa nangyayari, away lang ng magkapit bahay. Lumapit, lulugo-lugo pang pumunta doon sa yung yung inireklamo. Parang yun yung script mo. Lulugo-lugo lumapit dito po sa amin. Mahirap din talaga kung hindi mo talaga i-verify. Pero pala magtataho rin. Magtataho din. Ang basa pa nga'y tauan. Tapos? Ayun. Ang sumatotal nito, nung lumapit pa nga yung nagtataho kay Boss din, sabi niya mas mabigat ang dinadala. Alam mo ba, habang inuusig niyo ako on air, yung aking kapatid, nasa lamay ako, ika. Hindi niyo mo i-verify. Sa totoo lang, talaga naman binabalanse yan ng gusto. So, sa usapin naman ng kuryente, madalas mga kuryente dyan, kapag pinag-uusapan naman, yung weather report, naranasan nyo na ba yun? Minsan, weather report. Sa kabilang stasyon talaga yan ang binabantayan nila Kaya lang, kapag hindi ka nagiging pamilyar doon sa kanilang mga simboliko o
o mga tinatawag na kahulugan ng red warning signal. Diyan maraming sumasagot. Minsan may nag-report lumagpas na sa red warning signal. Yung amount na rainfall. Pinaka matindi na, nilagpasan pa. Nilagpasan pa. Oo. Talaga makakatikim ka ng umaatikabong sermo. Minsan Kuyang Ellison kasi yung choice of words. Meron pang isang reporter na sibak sa trabaho. Paanong report ka mo? Nasusunog yung lamesa dam, sabi ganyan. Paano masusunog yung lamesa dam? Dam nga yun. Totoo yan, ha? Totoo ito. Kilala mo yun. Hindi. Basta talagang ni-report. Ni-report. Live. Nasusunog yung mga puno doon sa lamesa dam. Ang sinabi niyang report, nasusunog yung lamesa dam. Masusunog ba yun? Dami tubig yun. Di ba? At saka sa totoo lang, in choice of words. kasi sa mga reporter, Maging eksakto kayo. may beat sila eh. Ngayon, kumari ikaw, nasa court story ang ginahawakan mo, bigla kang dinala sa showbiz. Minsan hindi ka pamilyar kung anong mga pamagat na mga pelikula. Huwag mong panghimasukan. Huwag mong panghimasukan. Or aralin mo. Kasi mapapahamak ka. Sabi nga. Pero sa social media kasi okay lang yun eh. Wala naman liability. Hindi yung mga nag-ano sa Facebook, internet. At iba na rin ngayon ang reporting. Kasi may sunog sa kanto ng rotonda. Pagka sinabing kanto, intersection yan eh. Kanto ng alin. Rotonda yun eh. Saka rotonda yan, bilog yan eh. Marami rin talaga napapaso minsan. Yung minsan yung pero ang pinagkaibahan lang ngayon siguro, mas mabilis. At may may double check mo ng gusto kasi may internet eh. Pero may mga website na hindi dapat tinisilip. Yung Wikipedia, delikadong source yan kasi nai-edit yan. Nai-edit yan. Tama yun na nga. Vocalist ng Bon Jovi si yan. Naalala ko to. Ito, classic. Ano yan? May nag-concert dyan sa may Ross Boulevard ng araw. Traffic. Matanda na yung reporter. Nagko-concert yung Bon Jovi. Bon Jovi. Diba? Umaandar yung sasakyan. Fritz, makinig ka, Fritz. May matututunan ka rito eh. Umaandar yung sasakyan. Nako, nag-sitner yung matandang reporter. Sumalangit na Napaka-traffic dito. Sabi niya doon sa anchor. Bakit? May concert. Sino? Si Bon Jovi. Hindi rin alam ng anchor sino si Bon Jovi. May edad eh. Sino ba si Bon Jovi? Hindi ko alam. Baka si Bon Jovi Salonga. Sabi ko Jovi Salonga is dating senador. Hindi Salonga apelido ni Bon Jovi. Di ba? May mga ganong pagkakataon. Pero kung sa social networking site, cute pa rin yun. Kasi pag-uusapan yun cute yun. Baka trending ka pa. Hindi ka naman mumurahin. Pagkakatuwaan ka lang. Pero sa reporting, hindi magandang pakinggan. Pero sa pamamagitan ng na pagre-report ngayon, di ba? Choice of words, again. Dati, ginagamit niya email to email ba ngayon or Facebook to Facebook pagka nag-report ka? Paano ba? Sa ngayon, halo na eh. May mga ibang estasyon. Pati rin naman sa Inquirer na pagkakawari ko. Kapag ni-report yan, ipopost agad sa social media. Hindi, I mean, doon sa katulad niya sa newspaper. Lahat. Paano? Ibig sabihin yung batuhan ng madali ngayon kasi email na. Email. Nung araw kasi ito sa print naman ito. Paano ba dati? Gagawa ka ng istorya, may makinilya ka. O kaya susulat mo. Maghanap ka pa ng fax machine. Kung may city editor, tatawagan mo. Ididikta mo ngayon. Okay naman tagal. Ngayon hindi. I-email mo na lang. Sa litrato, yung potog. Halimbawa may istorya dati, pinatubo. Anong kuha yung potog? Tapos tatakbo siya rin sa istasyon ng Victory Liner. Ibibigay yung film sa konduktor. Babayaran. Tapos sasambutin ng courier dito sa Cubao. Kung nakapanda inabot ng trahedya yung bus, wag naman, nalaglag sa bangin, hindi nalaglag na rin yung litrato mo. Ganun ka-komplikado. Ngayon, i-upload mo lang. I-email mo na lang ngayon eh. Madali na eh, di ba? Kaya lang, ang pagkakaiba, nabawasan din yung manpower. Ayun naman. Marami rin nawalan ng trabaho. Kasi dahil ngayon, pag ang ipinatupad ng bawat TV network is CNN style, delikado na yan. Kasi minsan yung through iPhone lang ata eh. Siya na nag-i-install eh. Magre-report na siya eh. Wala na siyang assistant cameraman, wala na siyang cameraman. Yung tagadala ng ilaw. Wala na rin lahat. Wala na, siya na lang. One-man team. Yun yung tinatawag na Mojo. Mobile journalism. Yan. Alam ko sa Inquirer, pinaplano din yun. Dito, yung mga reporter ng Inquirer, lahat sila Mojo certified.
Tinuruan sila dyan. iPhone. Oh, ang nag-train sa kanila, taga-Australia pa. Nalala ko. Oh. Di maraming nga mawawala ng trabaho. Maraming mawawala ng trabaho. Kaya kinakailangan, yun nga yung trend ngayon eh. Kahit sang kumpanya, you will innovate or die. Di ba? Huwag mong ikahon yung sarili mo, ito lang kaya ko. Aba, hindi. Kung ilang kaya mo, papalitan ka nung marunong mong mag-multitasking na tinatawag. Hindi po pwedeng ganun. Katulad na naman. Yun ang mga sa tingin mo ng mga disadvantages nun. Oo. Disadvantages ba yun na masasabi? Pero hindi. Hindi disadvantages. Sa kumpanya, unang-una makakatipid eh. Oo. Tapos ikaw naman, tandaan ho ninyo yung market natin nag-iiba. Internet era. Nung panahon hindi si Pao may internet na nung nasa media ito eh. Nung panahon ko, wala. Radyo, cellphone lang. Magre-report kami. Nung panahon ko, internet na rin eh. Okay, kunwari totoo, yung sinasabi mo. Okay. Magbibigyan kita ngayon. Sige. Hindi, para malinaw lang na hindi rin namin alam namin ni Paulo yun. Ganito. Nalobat yung radyo mo. Maghanap kang telepono. O ngayon, may cellphone na eh. Hihilain mo ngayon yung bumbero nasa gitna ng sunog. Nandun ako sa bakery. Di kable yung telepono eh. Nakita mo yung pang-aabalang ginawa mo. Hinila mo pa yung Hinila mo yung bumbero. Di nabawasan yung bumobomba ng tubig doon. Samantalang ngayon, may wireless ka. Habang nagbobomba, tanungin mo. Pwede. Tapos sa interview, yun nga lang, naging tamad ang mga reporter ngayon. Dahil may cellphone na, may text na, may email na. Ite-text na lang yung senador or yan. Ano sagot mo rito? Nawala na yung face-to-face. Which naman is mahalaga. Nangyayari talaga yun. Pwede pa yung conference call. Yung nasa pero studio. yung sabi natin na mga nakukuryente na papasok, mas dumabi ba ngayon o mas marami noon? Tamad na lang yung nakukuryente sa tingin ko. Kung ngayon, pag nakuryente ka pa ngayon, tamad ka na lang. Nandyan na lahat eh. May internet ka na. May cellphone ka na. Ano pa? Di ba? Para ma-verify mo lahat ng mga figures mo or ng sources mo. Dati medyo isa lang ang gamit mo. Landline lang eh. Pag hindi mo na-contact, sabi mo hindi mo na na-contact eh. Saka sa newsroom, dapat ganun eh. Sinubukan ho namin kunin yung panig ni Engineer Pritch. Pero siya hindi namin makontak. Ano mo yan. Again, may definition ng terms dyan. Ilang beses mong tinawagan dapat. Maglalagay kayo ng ano ngayon, ng default setting. Huwag mong sabihin isang beses mo lang trinay tawagan. Kung mamaya nga ilobat. Dito tayo mo at least mga 5. Ganun. Magsiset ka ng anong standards. klaseng technology pa ba yung natin na sa tingin natin na meron na sayo? Meron ba kayo? Naisip? Mas lalo makakadagdag sa mga nagre-report sa inyo dito. Mahusay na ngayon. Yung 3G, laking bagay. Biro mo yung may dati audio lang eh. Ngayon may visual ka na eh. May video ka na. Tatapat mo lang yung telepono mo. At sa totoo lang, napag-uusapan na rin natin yung teknolohiya. Lahat pwedeng maging contributor. Yun yung nagiging mabigat ngayon na hamon pati sa sektor ng sa government sector na kung saan yung check and balance talagang tumitindi dahil kahit yan naglalakad lang sa kalye, estudyante, meron siyang smartphone, nakuhanan niya yung isang datos ng impormasyon. Siguradong pag-uusapan yun. Kasi importante lang naman yung truthfulness ng balita. Yes. Hindi mo na siguro tatanungin kung sinong nag-report? Legit ka ba na reporter? Totoo yun. Diba? May makikita mo. Saka alam nyo naman, kailangan may madidiscern nyo kung ano yung tama saka hindi. Ito naman, babalik ko naman sa iyo yung mga tanong. Kanina mo pa ako tinatanong eh. Sige. Pag-usapan naman natin ito yung marketing ngayon. Kasi ngayon ang bentahan online. Katulad doon itong bigatin deals, bigatin trade, ang dami ho. Ang pinagkaiba nito, basically, is pinagagaan yung buhay natin eh. Totoo yun. Pero meron ding disadvantages ito. May kumpara rin sa pupunta ka ng tindahan at mamimili ka. Sige, siyempre yung una-una masusukat mo eh. Yun ka. Diba? Maraming sumasablay dyan. Maraming isang problema sa online. Alam mo yun ang natuklasan ko. Ako kasi malaki. Anong masusukat mo? Yung mga bibilin mo. Halimbawa yung damit, Pao. Hindi mo ba alam na halimbawa ikaw naka-XL ka. Hindi lahat ng XL pare-pareho ng sukat. Di ba? May ganun. Minsan depende sa brand yan. Pwede mo naman isoli. Hindi nga, abala lang. Problema kasi doon ganito eh. Kaya mo yung binili, siguro gagamitin mo na kagad or may plano ka, di ba? Siyempre, di-deliver. Abala para sa'yo. Saka kung sakaling pagka dumating yung item,
kung gusto mo sukatin, hindi naman alam kung paano ka maihintay. Yun mga disadvantages niyan. Sa kang Pinoy, di ba? Mabusisi. Maganda ba tahin ito? Oo. Titignan pa yung tela. Yung sa gadget, titignan. Oo, di ba? Ganun. Ngayon, yun sa mga bagay na mga sinusuot. Pero yung mga tipong katulad ng budgets, mga kung guaranteed naman na yung pinagbibilan mo is garantisado naman hindi nagbebenta ng fake. Ayun. Di ba? Katulad natin, may programa tayo sa radyo. Di ba? Kung sakaling makapagbenta tayo ng fake, at malusutan tayo ng may ibang merchants natin, pwede kayo mag-comment, di ba? Pwede kayo maghabol sa amin. Yung pa nga pala, yung nabanggit mo yung mga fake saka hindi. Ako kasi may binili recently, Relo, online. May nagbebenta. Oo. Binili ko. Kasi mas mura kumpara sa... Ayun pa, mas mura. Mas mura. Totoo naman Yung mas online. mura. Bakit mas mura? Bakit na yun na ibababa yung presyo ng ganon? Samantalang yung mga mall, ang daming tinda hindi may baba. Ganito yan siyempre. Unang-una, walang binabayaran na kuryente. Magkano per square meter sa SM pag umupa ka? Okay. Diba? Yung maliit na ganyan per day nasa 2,500. Mga 2 square meters. Dako, sa diba? di pa lang 2,500 per tao day. pa. Tao pa. Diba? Ano yung mga tinatanggal mo? Wala kang aircon. Wala kang kuryente. Bukod sa aircon, syempre may mga ilaw ka, diba? Wala kang upa. Diba? Kasi cabinet lang kailangan mo sa bahay lang. Uy, pero tax may babayad ka dyan. Obligado ka magbayad ng tax, 'di ba? Kung talaga naka-register ka. Kasi nakarehistro ka. Kung kasi Uy, saka matapang ka kung hindi ka nag-rehistro, bebenta ka online, minumonitor na. Meron kasing mga bagay na may lumulusot pa rin. Na depende kasi kung ano mo is corporation or single propriety. Single lang na, single private. Yung mga nagbebenta sa netizen, sa social networking site. Yan yung mga hindi nagbabayad diyan. Yan hindi magbabayad diyan. Yan. Ang kasi diyan ganito. Depende na lang kasi kung yung plataforma talaga dyan ng gobyerno. Di ba? Ng DTI, saka ng BIR. E-commerce law, dapat ma-review. Kung paano, ano ba yung karapatan ko para magbenta online? Paano mo kakategorize? Anong klase ba? Na kunyari, meron akong biniling cellphone. Ayoko na. Binenta ko na. Sasabihin bang negosyante na ako? Hindi. Diba? Oo. Ngayon, kung madalas ka naman magbenta ng second hand, negosyante na. Ganong karami ngayon ang dapat mong ibenta para malaman na negosyante ka. Ayan. Gray area yun. Hindi natin maano yun, di ba? Definition of terms Ayan. Ngayon, sa akin naman is, kung mga korporasyon na katulad namin, di ba, na talaga nagbebenta ng online, obligado ka magbayad ng tax. Oo naman. Di ba? Meron kaming binabayaran na 3%, meron iba dyan 12%. Yung mga talagang vatable na 12% yan. Yung mga bago pa lang 3% yan. Ngayon, sa quality naman, saka yung pagiging yung sa usapin ng authenticity ng isa ba supplier nyo? Iba-iba Iba-iba rin. Pero yung supplier mo kasi hindi mo rin masyadong kilala. Mag-iingat ka dyan. Mag-iingat ka. Pero ang maganda kasi doon, ang pinaninindigan lang kasi ng Vigatin is kung malusutan man kami, isusoli nyo. Babalik namin pera. Diba? Actually, meron nga sa aming bumili siya 2 pabango, hindi sabi niya, hindi original. Kukunin na lang niya isa kasi nabuksan niya na. Sabi, hindi pumunta ka sa mall, ma'am. Tanong mo. Hindi, babalik na namin. Hindi na kami nakipagtalo. Naman. Sinabi niya, babalik ko na eh. O sige. Di, ginawa namin check pare-refund naman. Tapos biglang tumawag, hindi na raw niya ibabalik. Hindi na namin tinanong kung bakit. Okay. Kasi mamaya ma-offend. Siguro dinala niya sa mall. Tinignan niya. Di ba? At sinabi ng mall, original naman. Kasi ganun nga may nabili ako yung sa Facebook supplier. Ang paliwanag niya, bumibili siya sa abroad. May warranty ba? Meron, may warranty card. Pero syempre, kung idadali mo yan dun sa service center, ang titignan dyan, yung tatak ng tindahan sa resibo mo. Di ba? Wala ka naman. Depende kasi may mga, katulad sa camera kasi, may mga gray area na pagka bumili ka ng Canon sa Hong Kong, no? Parang hindi nila ina-accept dito yung warranty. May ganun nga May mga ganun. Kaya hanapin pa rin nila kasi yung local store. Local may physical store ka. Ang maganda naman kasi sa online is kung una-una mura talaga. Mura, malaki diferensya. By year 2020, 2016, ang SM magpo-full blast. Papasok ng online. Oo. Hindi so pwede ka naman malengke through online. So, teka muna, iba yung presyo ng ng paninda nila sa mall, iba na rin yung online. Malamang. Kaya hindi ginagawa ng SM yan. Kasi mamamatay yung mall. Mamamatay yung mga umuupa sa kanya. Kasi halimbawa ako, ganito gagawin ko. Titignan ko sa mall. Ito, okay na sa akin to. Isusukat ko. Mukhang fit Ano, sir, kukunin nyo? Hindi mo na. Pupunta ako ng online. Ito yung modelo. Ito yung hindi naka-discount na ako. Totoo yun. Mamamatay ang mangyayari ngayon sa mga nakapwesto sa mall, pagkain na lang.
Parang ganon. Pwede. Pagkain na lang yung titinda mo. Kasi online na eh. Actually, kung titignan mo ang isang mall, hindi ako magsasabi ko anong mall. Ang binibenta talaga nila dyan is realtor ta sila eh. Espasyo. Espasyo. Hindi sila nagbebenta ng kung ano-ano. Kasi ang kanila lang dyan yung supermarket sa department store. Totoo. The rest yan, umuupa lahat sa kanila yan. Ito magandang balita. Yan si SM pa lang. Di ba? Kung kilala niyo kung kilala niyo si Jackman. Si Jackman. Yan ang may-ari na Alibaba. Oy, laki yan. Noong 1999, may pinulong siya na 80 na katao. Na mga kaibigan niya. Sabi niya, magtatayo ako ng e-commerce sa China. Ano yun? Hindi ka, teacher lang kasi siya eh. Hindi kilala pa eh. Sabi niya, hindi ka asenso, sabi nga gano'n. Walang naniwala sa kanya, pero may isang tao lang na naniwala talaga sa kanya. Sinamahan siya. 1999 yan ha. To cut the story short, nag-IPO noong nakaraang linggo. Magkano ang valuation niya is $261 billion. Yun na yung value ni Alibaba. Ganun na, mas pagsamahin mo ng eBay, Facebook, saka meron pa isa, hindi aabot na ganun kalaki. Ilan ang naniwala sa kanya? Isa lang. Kami, dalawa, naniniwala sa'yo. Ngayon pa, ito pa. Pangatlo si hindi pa yung punchline eh. Hindi pa. Ang punchline ganito. Meron sa stage, meron nag-comment, sabi ganun. Si Alibaba pare, walang mall. Ni isang mall ha. Si Bigatin, wala rin naman mall. Walang mall. Di ba? Wala siyang wala siyang kahit isang mall na physical na store. Number 1 niya sa China. Yung tinalo niya, which is number 1 dati, 700 ang branches sa China. Kita mo yun. Kasi lalaki ng talaga ng ng malalaking mall. Mall talaga. Mall talaga. Di ba? Ganun kalalaki, na-overtake niya this year lang, naging number 1 siya. Ang sabi niya ganun sa interview siya, magiging mas malaki pa ako kay Walmart. Kasi number 1 si Walmart ngayon sa States. Pwede. Kaya meron siyang liquid na 16 billion, doon niya gagastusin. Okay. Ngayon, sa Vietnam naman, meron nagbukas din. Nakalimutan ko lang yung pangalan. Initial capital, $15 million. 50 Unang-unang billionaire sa Vietnam. $50 million. Nag-employ na siya ng 2,500 na katao. Pero mag-o-open pa siya within 2 years. Malaki puhunan niya. Isipin mo gaano kalaki. Alam mo na pag-uusapan na rin natin yung teknolohiya, no? Minsan kasi conforme din yan sa kultura, pare ko eh. Baga dito sa Pilipinas, binabanggit nga ni Boss Den na huwag mo kang tawagin Boss Den lang. Talagang mapili ang mga Pilipino, talagang mabusisi. Paano naman nilalabanan pati ng Bigatin yung assurance sa mga consumer na paano sila magtitiwala na bibili sila through online? Ganito lang yan eh. Una-una, bago ka bumili, ang una mong tatanungin ito lang eh. Ito ba hindi racket? Di ba? Kasi sa online, ang dami nila. Ibig sabihin eh. May namamatay pa nga dyan, may nare-rip pa eh. Di ba? Ibig sabihin, bumili ng iPhone. Pagka bumili ako, is yung pera ko ba lilipad o hindi? Magbibuild ka ngayon ng trust. Kaya nga may programa tayo sa radyo eh. Di ba? Ibig sabihin, kung ano-ano man mangyayari, di ba? Nandito lang tayo sa Inquirer. Pwede niyo tayong puntahan ng Sabado, di ba? Hindi ko ipupusta yung pangalan ko. Di ba? At ako nagpapakilala sa inyo. Yun, di ba? Ibig sabihin, iba kasi walang pangalan eh. Yung walang pangalan, mahirap kasi mag-build ng tiwala eh. Ngayon, pagka yan, sa tagal ng panahon na naitayo mo na yung pangalan mo, di ba? Nakilala ka na, di ba? Na pagka bumili ka dyan, safe ka lang dapat pagka bibili ka eh. Yung siguro magkakaroon ng problema, yung kung sakaling yung quality hindi masyado maganda. Protected naman tayo ng DTI. Basta 7 days yan, pwede mo ibalik. Dalawa lang kondisyon ng DTI, di ba? Pwede mo ibalik yan kung sira. Tapos, pwede mo ibalik yan kung nagkamali na deliver. Yung product, mali. Di ba? Hindi mo pwede ibalik yan pagka nagbago ka ng isip. Nasira ko, hindi pwedeng gano'n. Hindi pwedeng nasira mo or nagbago ka ng isip, hindi mo po pwedeng ibalik yung item. Pero darating kasi yung panahon na yan eh. Nararamdaman na natin yan na tulad yan, may mga papasok na malalaki rito. Meron pa uling papasok Australian company. Meron din isang station din na presidente ng isang station. Papasok din sa e-commerce. Papasok na silang lahat talaga. Ibig sabihin, hinug na yung Pilipinas para sa online talaga. Kaya, mas maganda nga yan, marami yung, the more kasi na dumadami nagtitinda, the more na marami magtitiwala. Marami kang produkto na ibebenta. Kasi matutulungan mo pa rin yung mga
yung mga housewife lang na regular na namamasukan, kung magkakaroon sila ng sideline, kung may mga contact sila ng mga supplier, diba? Pwede silang magbenta, pwede silang kumontak sa amin, pwede namin benta yung mga produkto nila, yung mga handicraft nila, kung ano man yung mga tinitinda nila rito na hindi makikita sa ibang bansa. Si Alibaba nga, yung 16 billion niya, papasok siya ng US, papasok siya ng Europe. Isipin mo ng mga nakaplano niya, 'di ba? Nagkaroon siya ng sarili niyang payment system. Noong isang araw, naaprubahan na siya, pare. May Alibaba Bank na. Noong isang araw lang, ha? Nakapag-ano kagad siya ng Alibaba. Kaya sabi niya gano'n, sabi niya, meron siyang natutunan noong 1999 na gusto niyang i-share. Nung sinabi niya sa 80 na katao, meron ako isang pagkakamali na malaki-malaki sa buhay ko. Ano yun? Sabi niya gano'n. Nung mininiti ko yung 18 katao, sabi ko, dapat mag-hire tayo sa labas ng presidente, ng vice president, ng ganito. Kasi wala tayong mga experience. No. Sa tagal ng panahon, lahat ng hiner niya, nagsialisan. Pero yung mga nagdiwala sa kanya, ngayon, yun ang presidente, yun ang vice president. Again, ilan yung nagtiwala? Yung mga sumunod na? Ilan yung naniwala? Siguro mga 5 na yung mga sumunod Di ba? 3 na kami rito. Kaya ganun din yung pangarap ng bigatin. Hindi, ako naniniwala ako sa'yo, Edison. Diba? Hindi, ako sa pag-uusap namin ni Ellison, sa totoo lang, nung pinaliwanag niya sa akin kung paano siya magiging bilyonaryo, una sa lahat, makikita mo sa pananalita ng tao yan. Kung siya ay may paghuhugutan. Ha? Ngayon, Ellison, sa mga taong hindi pa gaanong tiwala sa true online shopping, anong may advice mo sila sa kanila pati? Dahil kasi, alam mo na, nung mga nakalipas na panahon, boss din. Hindi na sasagutin. Yung nakalipas na panahon na pare ko pati nga yung recruitment maraming nagiging racket ng ganyan magbibigay pa sila ng telepono, opisina. Ang problema, gagamitin pa nila yung isang pangalan ng lehitimong kumpanya. Di ba? Ano may maipapayo mo sa kanila? Paano mo sila mahihimok na sila bumisita sa bigatin, mag-invest pati sa bigatin? Basta ganito lang yung bigatin Inumpisahan natin to. Katulad na may programa tayo sa radyo, di ba? Makapag-create sana tayo ng community na magtutulungan. Di ba? Ibig sabihin, magbibuild ka ng isang samahan na yung pakiramdam mo ba is komunidad. Hindi lang dahil na nagtitinda kami or bumibili lang yung mga tao. Ibig sabihin, magkakaroon ka ng isang samahan na pagka oras ng pangangailangan, di ba? Yung mga connection natin lahat sa loob ng community, kasi magkaroon din tayo ng parang social networking site natin, yung Bigatin nga na tinatawag natin, na website bigatin.com. Doon lahat mag-iipon-ipon eventually. Pag kami naniwala sa ng isa, dalawa, katulad yung kay Alibaba, isa lang naniwala. Ngayon, 261 billion ang halaga. Walang physical store. Di ba? Kumbaga sa namamagitan lang. May binebenta ka? Sige, punta ka sa website ko, bebenta ko. 261 billion, di ba? Isipin mo, ganong kalaking pera na yung valuation ng company niya. Hindi ko na sinasabi kasi hindi ako naniniwala na na yung Bigatin palalaking ko dahil gusto ko maging bilyonaryo lang. Di ba? Ibig palalaking yung Bigatin, gusto mo maging bilyonaryo kasi gusto mong yung valuation ng company na from scratch, di ba? Na hindi naman talaga kapani-paniwala na isang Pilipino kayang umabot ng ganon. Yun yung challenge Yun ang challenge sa atin sa akin mismo, na kaya kong at par sa mga ibang international na company na darating din yung araw na mapapalaki natin itong Bigatin. Doon sa mga meron ng account sa ibang trade website. Ano naman kaibahan ng Bigatin sa Ayos Dito, sa Sulit.com? Ganito yan. At bakit sila sakali magsusubscribe sa iyo? Magiging isa sa mga miyembro mo. Katulad niyan, may programa tayo sa radyo, di ba? Kung may mga gusto po kayong ipabate o kaya meron kayong binebenta na gusto nyong sabihin ko ito sa radyo, pwede, di ba? May mga ganyan tayo. Pangalawa is, eto mahirap. Pagka bumili ka nga ng kotse, sinasabi ko, yun ang pinakamahirap dyan Pagka bumili ka ng kotse, walang naggagarantiya niyan ay hindi nakaw. Pwede yan. Katulad, naka-insure yung sasakyan mo. Pagka nanakaw yan, babayaran ka ng insurance. Pero pagka bumili ka ng kotse, hindi ka ginagarantiya ng ibang na buying site na gagarantiya namin na bibili mo, hindi nakaw.
Yun ang gusto namin maabot. Na pagka bumili ka ng kotse sa amin, lalagyan ko lang ng ano yan, ng bigatin na ano yan eh. Na insured ka, assured. Pwede ka na matulog. At pag gising mo, at nalaman mong nakaw yan, ibabalik ko yung pera mo. Walang gumagawa niyan. Kasi talagang napaka-risky. Pero magagawa mo yan, katulad niya, may sistema kaming ginagawa. Sabihin ko na, baka nakikinig yung ibang tao. Nagbebenta ka. In one click lang, malalaman ko kung sino ka talaga. Opo. Makukuha mo profile ko. Ganun. Kasi, meron kaming ginawang algorithm na inaalaw mo kami na pwede namin interviewin yung mga kaibigan mo sa Facebook. Ganong mo na ba kakilala to? 10 taon, 20 taon. Di ba? Okay ba to? Iyaano mo ba yan na talagang kaibigan mo to? Di ba? Tapos may mga tanong doon, talaga bang negosyante to? Saan to nakatira? Tama ba yung address na binigay niya? Ikaw naman, talagang legit ka naman nagtitinda. Bakit hindi ka papayag? Iyon ay option mo. Ngayon, pagka binigyan mo kami ng pagkakataon, ilalagay namin doon na talagang verified ka namin, na talagang seller ka. May check ka. May check ka. Pero isang pindutan lang yan, ha? May sasagutin, 10 question. O yan. Tapos may ratings kami. Depende doon sa sagot mo, kasi sinabi mong gano'n kaibigan mo, mula ka babata pa lang, nag-aral kami sa ganito, classmate ko na yan. Na ganito yan, dito nagtatrabaho dati yan, nagninegosyo yan, galing sa ganitong kumpanya yan, ganito. Pagka nilagay namin, 5-star rating ka. Ngayon, kung wala ka naman nag-comment sa mga kaibigan mo, mga 1-star ka lang. Diba? Medyo, may choice ka eh. Depende pa rin yun sa buyer. Kung paano mo siya titignan. Ano ba ako yung buyer? Bibiling ko yung mas mataas yung Oo. Diba? Ngayon, paano naman kami kikita doon? Siyempre, yung algorithm na ginagawa namin para magpa-check ka, bayad ka ng 300 o kaya 200, which is not bad, diba? Kasi may isa pa lang yan. Bigatin trade pa lang yan. Meron pa rin tayong bigatin tourism. May sinasabi sakali naman doon sa mga investor, negosyante ako, paano ako mag-nenegosyo sa'yo? Sa ngayon kasi, hindi pa kami nagbebenta ng shares. Eventually, magkakaroon tayo. May kausap kasi kami, interview namin November 22, yung crowdsourcing. Pagkatapos nun, makikita namin siguro yung guidelines kung paano tayo magbebenta ng shares ng bigatin. Ang tabayanan po ninyo yan. Yun. Diba? Abangan ninyo. Kaya ako yung mga napakalaman kinakailangan yung tatlo tayong naniniwala riyan. Kung kinakailangan nyo palang mamasyal, diba? Sa bigatin tourism, pumunta lang po kayo doon. May mga packages tayo doon, diba? Doon sa bigatin deals naman, kung gusto nyo magagandang parlor, kompleto yan. Gusto nyo kumain, kung gusto nyo bumili ng gadgets, pasyal lang po kayo. Ginagarantihan po natin na lahat ng binebenta natin din ay authentic. At abangan din nila yung bigatin.com natin, pare. Yung social networking site. Di ba? Na gusto ko, basta, mahirap na lang mag-ano muna, baka magaya eh. Pero pinupulido natin yan. Tetay lang. Di ba? Yung mga vloggers nga pala natin, baka may nakikinig ng mga vloggers natin. Yung system natin na sinasabi natin na magbablog ka lang. Pwede kang kumita ng 30 to 50,000. Ha? Nagsulat ka, may pinasyalan ka, kikita ka. Kikita ka pa. Yun. Pwede. Mga 2 weeks from now o 1 week from now, okay na yung system natin. Kasi by referral to din eh. Kunyari, vlogger ka. Di ba? Marami tayo naging... May network din. Ibig sabihin, hindi naman kung sino-sino lang. Kung nag-refer ka ng isang kaibigan mo na vlogger na inaprubahan namin. Ayun. Di ba? Sa kita natin, 50-50 na tayong dalawa. Nag-refer ka pa ng isang vlogger, 10% ka pa sa kinita niya sa amin. Nakita mo. Ay, basta ipapaliwanag ko, maglalaan kami ng time for that. Di ba? Hindi, siguro, ang huling tanong ko na lang kay pare kong Edison, doon sa mga nakikinig, paano kami magtitiwala sa'yo? At, yan bang idea mong lahat na yan kinopya lang ba yan? Yan ba'y meron kang inspirasyon? Ganito yan. Anong pinakapundasyon ng bigatin? Okay, sige. Kwento mo na. Isang araw din, yung Rocket Internet, isang araw lang ha, yung Sawyers na magkakapatid, mula Germany yun. Wala silang ginawa kundi kopya ng eBay. Lahat, kinopya lang nila. Tapos, tinimes lang nila to 100 countries. Sila may-ari na Lazada, Lazalora, Easy Taxi, Food Panda, Lamido, Carmido, sila lahat yun. Ginaya lang nila. Ang ginawa lang nila is, mas pinaganda lang nila. Kung tatanong mo sa akin kung ginaya ko, malamang ginaya ko rin eh. Kasi nung panahon ni Jesus Christ, may mga negosyante, ginaya rin ng mga negosyante ngayon eh. Kaya, nasagot ko yung tanong mo.
Di ba? Para masagot ko lang yung tanong mo na yung pinaghuhugutan natin is ginagaya lang natin ang ginagaya. Hindi. The term doon is hindi ginaya, in-improve. In-improve. Yun nga, yun yung sasabihin ko eh. In-improve lang ng Rocket Isa ka talaga sa naniniwala kay pare kong Naniniwala Edison. pa. Magkano valuation ng Rocket Internet? Pero prior to the IPO ng Rocket Internet, si MVP bumili ng 450 million na shares. $450 million ha. Nagpeg ng $4.1 billion ang halaga ng Rocket Internet nung binili niya. Nung nag-IPO ang Rocket Internet, magkano na? 6.5 billion na. Tumubo na kagad, di ba? Hindi, kaya nga sabi Ako naman, kaya naniniwala ako kay pare kong Edison. Okay. Doon sa mga nakikinig lang. Darating tayo Sinabi niya sa akin na kaya daw niyang baguhin ang Pilipinas. Yan ang sinabi niya sa akin. Paano mo gagawin yung pare ka? Maraming korap na mga opisyal. Hindi mo ba nakita, nagsimula na ngayong pagbabago eh. Naiba na nga yung landscape ng bentahan eh. Dati kasi kontrolado ng ilan lang yan. Oo. Tapos ngayon, isa ka nakakita ng, bakit? Lahat ba may radio program? Wala naman Bagay. Yung palang innovation na yun eh. Nabago na. Ang pagbabago, kasi tingin ko lang sa pagbabago din. Ito lang, simple lang ang pagbabago eh. Ang pagbabago, simpleng-simple lang. Pagka hindi mo inumpisahan mismo ngayon, hindi ka magbabago. Sa idea pa lang Pero pagka sa idea pa lang, magbabago na. Babaguhin ko na to. At inaksyon mo kinabukasan. Kahit papaano, baby steps, may pagbabago. Pero hindi ka na magtatayo ng party list, pare. Why not? Kung maganda naman ang pagkusiya mo, di ba? Victory in Governance and Technology to Information Network. Isipin mo ako, pananaw ko ganito. Dapat pala yan, ang partidong dinikitan ng anong magandang presidential plataforma ng gobyerno? Wala nang mayor, pare. Wala na mayor. CEO na lang. CEO, magpa-test ka kung sino pinakamagagaling na CEO. Tapos iposisyon mo sa Caloocan, Quezon City, Makati, lahat. Pagka hindi magaling, sibakin mo. Ano ba tawag sa pinuno ng Hong Kong? Di ba? CEO. Ganun lang. Authority. Pero ang naka-base dun sa corporate corporate format. Ganun lang eh. Kasi kung dadaanin mo yung bureaucracia. Parang private sector. Ako sa tingin ko ganun na magkaisa lahat, pumunta ka ng mga reliyon, tapos magbotohan lahat sino uupo. 'Di ba? Ngayon pagka hindi na nagpe-perform, corrupt na, sibakin mo. Hindi lang 'yung pagka sibak mo, bitayin mo. So sa madaling sabi, 'di ba? Para madala. Teka. Kaya nga sabi ko sa kanya din dati. Yan ang sinasabi ko, Paolo, sinusian mo eh. Di ba? Kaya sinasabi ko, umaalab na eh. Hindi. Kung magtatayo kayo, pare holistic. Ganito nga. Sabi ko gano'n. Pagka ko nagkaroon ng party list, ang una ko isusulong, pare, kinuwento ka natin. Di ba? Magpapatayo ako ng sementeryo. Online sementeryo na. Hindi, sementeryo, pare. Di ba? Ito pare, yung sasabihin ko doon sa sementeryo na to, yung nakalagay, di ba, nakalagay sementeryo, di ba? Magpuputukan lahat ng real estate sementeryo, bakit ka mo? Ang sasabihin ko sa congressman, o kaya sino man politician, pumirma ka dito. Ano nakasulat dyan? Ito po, katunayan, ako, si ganito, gobernador ganito, ay hindi mangungurap. At kung sakaling mapatunayan ako ng taas-taasang hukuman, na kurap ako, di ba? Binibigay ko ang aking bangkay at ililibing dun sa sementeryong itinayo. Ano nakalagay doon? 'Di ba? Libingan ng mga kurap at hindi ka nag-iisa. Sayang. 'Di ba? Ako hindi. Isipin mo pare Ako itatanong ko, tatayo ko ospital. Hospital naman. Anong gagawin mo doon? Sayang yung mga spare parts nila. Ibig sabihin. Kukunin mo kidney. I-harvest natin hindi, yan. Kahit papaano ililibing mo pa rin eh. Ngayon, kung kurap nga lang, saka tayo lalapit sa kanya. Kung ililibing mo yung taong kurap, 'di ba? Siyempre isipin mo, paano ako mangungurap yung mga kamag-anak ko, paano ko dadalawin kung nakalibing ako doon? Ayan, sige. 'Di ba? Napakalalim na nung pinag-uusapan natin. Pero basically, ang tabayaran ho ninyo, marami ho kaming ilo-launch pa. Yan, 'di ba? Balik kayo sa bigatin, abangan nyo lang po. Mga ilang tulog na lang. Diba? Maglo-launch po tayo ng malaking-malaking ano. May nag-text dito, Ellison, doon sa mga binabanggit mo, kultura daw na marahas naman yun, kung sakali. Alin. Ay, kung sakaling ikaw ay bubuo ng sementeryo na libigan. Simple lang naman eh. Simple lang naman. Hindi, tanong ko lang ganito. Then, ito, isang tanong na lang, pare ko. Pinapipirmahan ko sa'yo.
Kung alam mo hindi ka magiging corrupt, pipirma mo, hindi. Nasaan na yung papel? Pipirma ako ngayon. Yun. Tama. Naniniwala ko eh. Nasaan na marahas doon? Ngayon, ang tanong naman din. Tatlo tayo dyan, Hindi, ang tanong naman. Ayaw mong pumirma. Bakit? Bakit? Di ba? Bakit ayaw mong pumirma? Yun na yun. Pipirma kaya si General Purisima dyan. Takalo lang. Hindi, Paolo, anong marahas doon? Pipirma ka lang naman eh. Pipirma ka lang Pipirma naman ka lang. Kung sigurado ka namang hindi ka mangungurap, o kaya mangungurap ka, hindi ka mahuhuli, pipirma ka. Okay. Sige Diba? po. Yan ang bigatin. Tabayaran ho ninyo soon. Malapit na ho. Tandaan nyo yan, ha? Libingan ng mga urap, hindi ka nag-iisa. And with that, kami po yung magpapaalam na. At magbe-breakfast ho kami sa lunch. Ganun ho kami, pinagsasabay na Yung sogo natin, ha? Oo nga. Mamaya, pagkatapos, hindi pa tayo tapos eh. Pagka extra natin. Okay. Isa na lang naman eh. Isa na lang. Ako po si Den Macaradas. Elison Barcelo po ating bisita at si ating magandang lalaki na bisita natin. Ay, si Paulo Santos po. At abangan nyo talaga ang pagpulusok ng bigatin. Yan. At hindi pa tong huli, ha? Na makakasama ka namin. Siyempre. Oo. At paniniwala ko, yung hindi lang trade website yan. Hindi lang tourism website yan. Papasukin mo rin ng public service. Yan. Sige, gusto ko marinig sa'yo. Maraming salamat. Magandang umaga po sa ating lahat. With branches all over the Philippines, Hotel Sogo is the hotel chain of choice for travelers and balikbayans. Affordable, safe, and complete with amenities, unlike other provincial hotels. Now you have somewhere comfortable to stay anywhere in Metro Manila or even when you visit your favorite province. Ito ang Radyo Inquirer 990 AM.